Ito mga kapatid, bigyan natin 'to ng reaction video mula sa GMA, 'no. Ano ang dapat nating malaman tungkol sa Hague ruling on West Philippine Sea? Ito yung dapat nating alamin at sana 'no mapanood din 'to ng mga pro-China 'no, na talagang, walang kamalay-malay, walang kamuwang-muwang sa daigdig. Dahil mga nauuto lang nila Harry Roque at sa kanila Digong mga tol. So ito, pag-aralan natin, alamin natin to mula dito sa GMA. Ito'y magbibigay lamang tayo ng reaction and commentary pero disclaimer lang mga tol, for the sake of fair use, ito'y hindi natin ipe-play ng buo mga kapatid. Bibigyan natin to ng reaction, bibigyan natin to ng commentary. Kung gusto nyo tong mapanood ng buo nang walang nagre-react, walang nagsasalita katulad nito, pwede nyong panoorin. Nakalagay po ang link sa ibaba ng videong panonoorin natin ngayon. Pero sa mga syempre gusto makakuha ng ibang komento, ibang information mga kapatid o ibang opinion, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video. Pero syempre samahan niyo na rin ako magbigay ng komento. Pwede kayo mag-comment sa ibaba, no, sa comment section sa baba. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. July 12, 2016 nang manalo ang Pilipinas sa International Tribunal para patunayang walang basihan ng pagmamayari ng China sa West Philippine Sea. Para sa mga pro-China, nanalo tayo July 12, 2016, no? Napawalang bisa yung claim ng China sa West Philippine Sea. Doon pa lang tapos na eh. Dapat din yun na sila pinagtatanggol eh. Yung mga panghihimasok nila rito sa ating teritoryo, sa ating exclusive economic zone, dapat din yun na sila pinapanigan doon eh. Kasi nga talo na sila eh. Diba? Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin ang presensya ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ano ba ang nilalaman ng Hague ruling tungkol sa West Philippine Sea? These are the things you need to know. Bago ang ruling, naglabas ang China ng kanilang mapa na may 9-dash line. Ito yung gawa-gawang linya na sumasakop sa South China Sea. Sa mapang ito, kung ano raw ang sakop ng linya ay teritoryo ng China. Inalmahan ito ng mga bansang Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam at Pilipinas. Dahil sinasakop ng 9-dash line ang kani-kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ. Mas umigting pa ito nung magkaroon ng mga Chinese vessel sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Diba? Ang tindi, no? Ang tindi. Sinabayan pa ng panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino. Yung kanilang experiences sa fishing na pinatigil sila ng China. Sinulat nila ito in Filipino, in our language, nakalagay sa affidavits, translate into English, at sinamit sa International Tribunal. Talagang makikita mo na matagal na sila doon. Walang nagdi-disturb sa kanila until very recent lang. Yung sinasabi niya rito mga tol, yung mga mangingisdang Pilipino, na talagang yan na yung ikinabuhay mula pa sa mga ninuno nila. Matagal na silang nangingisda doon sa ating dagat na walang nangiistorbo sa kanila. Until recent lang daw, nung nagsidatingan itong mga Chinese dito sa may Scarborough mga tol at inangkin na nga ng China yung Scarborough mga tol. Chinese incursion sa Scarborough Shoals. Noong 2013, naghain ng apela ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa Hague, the Netherlands. Kasi can you imagine yung isang maliit na bansa kagaya ng Pilipinas pupunta sa isang international court, hahamonin yung isang higante, ang China. So we have to fight for our rights where the dispute will be decided only on the basis of international law. Patas tayo sa China. Yeah. Walang nakakalamang. Ang tawag nila dyan, even playing field. Naghain ng 15 parties position ang Pilipinas sa Court of Arbitration. Ayon kay Robert Williams na Executive Director ng Paul Tsai China Center sa Yale Law School, maaaring igrupo sa 4 ang 15 claims o posisyon ng Pilipinas. Kabilang dito ang pag-question sa 9-dash line, ang pagbibigay linaw sa mga katangian ng bato, isla, bahura at iba pang mga likas na katangian na makikita sa Spratly Islands. Ang panggigipit ng China para makapangisda sa Exclusive Economic Zone ang mga Pilipino. At ang illegal reclamation and construction ng mga artificial na isla sa Spratly. Yan, ginagawa ng China yan mga tol. Pero mo inilaban to ng Pilipinas mga tol. Imagine that, sabi nga gano'n ni Vitog yung reporter, di ba? Isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas, pupunta sa isang international community at lalaban tayo sa isang higanting bansa tulad ng China.
Ang problema, mga tol, may hudas. Naalala niya, ewan ko kung napanood nyo na mga kapatid kasi cringe panoorin yung yung video ni Harry Roque nung sinasabi niya may hudas daw sa ating bansa, ganyan-ganyan. Ibinebenta daw tayo sa mga banyaga. Pero mo no, ewan ko, ang sarap kurutin. No, inilaban natin yan pero binaliwala. Pag-question sa 9-dash line. Sa petisyon ng Pilipinas, isinusulong nila na walang bisa at walang basehan ang sinasabi ng China na historic claims sa kanilang 9-dash line map. Ayon sa desisyon ng Court of Arbitration, sa pagpasa ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, naging invalid ang historic claim ng China. Ibig sabihin, wala itong bisa at hindi pwedeng basehan para angkinin ang mga teritoryo sa loob dito. At ito pa, nakapirma ang China dyan. Kaya hindi natin malaman ano ba? Ba't kayo pumirma dyan? Naiintindihan nyo ba yung nakasulat? Palagay ko hindi nila naiintindihan yung nakasulat basta pirma lang sila para sa mga pro-China yung bansa po ninyo nakapirma dun sa UNCLOS. Okay, mula nung pumirma sila sa UNCLOS, pinagtibay na dyan yung mga claim ng iba't ibang mga bansa, yung mga defined by UNCLOS, yung mga exclusive economic zone na nandiyan dyan. So invalid na etong 9-dash line ng China na inadapt nila noong 1949 o 1948 lang. No, invalid na yan. Search nyo na lang sa Google kung ano meaning ng invalid. Okay? Nakapirma sila sa UNCLOS Pumirma na sila sa UNCLOS When you sign UNCLOS, nag-ratify sila, nag-ratify tayo, you agree to limit your maritime zone to what is stated in UNCLOS. Ang sabi ng tribunal, wala ngang basis yung 9-dash line. Diba? Wala nang basehan yung 9-dash line. Pumirma pa sila sa UNCLOS. O ano ngayon ipinaglalaban nilang 9-dash line? O para sa mga pro-China ulit. Ayan na. Bago nyo ipagtanggol yung China, alamin ninyo mga tol, may karapatan ba talaga sila doon sa Ayungin Shoal, sa Scarborough? Masyado nyo kasi pinapakinggan si Laurel Chinese yun ang sabi ng tribunal, wala ngang basis yung 9-dash line. There is no historical basis. Walang legal basis. So wala talaga. Inimbento lang. To si Carpio, kahit kamukha ni Xi Jinping okay lang At least di ba pinagtatanggol niya yung Pilipinas. O di ba? Kahit kamukha, ewan ko nga, akala ko nga utol ni Xi Jinping to. There is no historical basis. Walang legal basis. So wala talaga. Inimbento lang. Determination of land features in Spratly Islands. Ayon sa UNCLOS, ang isang isla ay mayroong sakop na 200 nautical miles na tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ at 12 nautical mile na Territorial Sea. Wala tayong kompletong soberanya sa sakop ng EEZ, pero may sovereign rights tayo o may karapatan tayo sa mga likas na yamang makikita rito. Ibig sabihin ng mga kapatid, malayang dumaan dyan yung mga barko na hindi nila kailangan humingi ng permiso sa atin. Kasi wala tayong dun, hindi naman natin teritoryo, hindi katulad ng 12 nautical miles. Yung 12 nautical miles, yun yung teritoryo talaga natin. Hindi pa basta pwedeng dumaan ng ibang mga barko doon, mga tol, no? So dito, sa exclusive economic zone natin, pwede silang dumaan. Diba? Pwedeng dumaan. Pero yung mga nakapaloob na mga isda, na mga corals, basta lahat ng mga nandiyan, langis, may karapatan tayo. Eksklusibo. Kaya nga exclusive Habang ang mga bato ay walang EEZ pero may territorial sea. Ang low tide elevations at ang submerged banks ay walang EEZ at territorial sea. Nangangahulugan lamang ito na hindi pwedeng angkinin ng China ang mga isla at ibang mga land feature na pasok sa EEZ ng Pilipinas, kabilang narito ang Spratly Islands. Ang issue dyan is, we are an island country, archipelago tayo. So, we have maritime zones under international law. Hindi pwede angkinin ng ibang bansa yung ating maritime zones. Linaw. Unless there is an overlap, like within our 200 nautical mile may ibang bansa rin. Pero ayan, overlap tayo sa sa Malaysia at saka sa Vietnam. May overlapping tayo doon, mga tol. No? Between the Philippines and China, ang napakalayo ng China. Interference of China to Philippines EEZ.
Dahil walang visa ang 9-dash map ng China, wala itong sovereign rights sa EEZ ng Pilipinas. Mali rin na pinagbabawalan at ginigipit ang mga mangingisdang Pilipino. Diba? Pinabura ng Court of Arbitration ang posisyon na ito ng Pilipinas. Ibig sabihin, bawal ang China na pumasok at mangisda o kumuha ng mga likas na yaman sa EEZ ng Pilipinas. Diba? Oh, para ulit sa mga pro-China, baka may nanonood na pro-China rito. Oh. Diba? Wala namang problema kung suportado nyo si Duterte. Kasi mga tol, si Duterte, sabi niya, I love Xi Jinping. I need China more than anyone else. Sabing gano'n ni Digong. Search nyo mga tol, search nyo sa Google. Sinabi ni Duterte yun dati. I just simply love Xi Jinping. I need China more than anyone else. My goodness. O yun. Wala namang problema kung taga-suporta kayo ni Duterte. Wala namang problema doon. Pero sana, mas nangingibabaw yung pagsuporta ninyo sa bansa ninyo. Sa Pilipinas. Doon sa mga vlogger, wala namang problema kung ayaw nyo kay Marcos. Hindi naman kayo pinipilit gustuhin si Marcos. Aalis din yan pagkatapos. Di ba? Si Duterte, walang problema kung gusto nyo si Duterte. Pero kapag mali na yung ipinaglalaban niya, mali na yun. Diba? Bulag na kasi kayo nun pag hindi nyo nakikita eh. Eto, EEZ. Walang karapatan dyan ng China. Tayo pinagbabawalan, mangisda yung mga mangingisda natin. Binobomba tayo, wina-water cannon tayo. Tapos sasabihin nyo, inuutusan lang tayo ng US para dadalhin lang natin sa gera ang Pilipinas. Para saan pa yung awit natin? Diba? Kapag may mga manlulupig, di ka pa sisiil. Sa dagat at bundok, sa simo. Diba nasa natin yon, nasa pambansang awit natin yung mga kapatid. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Kanino? Dahil kanino ba? Dahil kay Duterte ba? Hindi naman, diba? Dahil sa bansang Pilipinas yung pambansang awit na yon. So kapag may mga manlulupig, diba? Pag may mga mananakop, di tayo pasisiil. Diba? Hindi natin kailangan utusan pa tayo ng Amerika. Pagtanggol nyo, EEZ nyo. Hindi natin kailangan yun. Dapat meron tayo inisyatibong protektahan at pagtanggol yung exclusive economic zone natin, yung karapatan natin bilang isang bansang Pilipinas, mga tol. Tapos kayo naman, kamping-kampi kayo sa China, di ba? Yung isda natin na para sa atin lang, we own the fish there, kinukuha ng China, ng mga Chinese fishermen, binibenta sa atin. Naku po. Binibili natin yung isda na dapat atin from the very start. Makatutulong din daw ito para Tindi, no, mga tol? Ba't natin binibili? Syempre, para makakain tayo ng isda. Kasi nga, pinagbabawalan tayo manghuli. Di ba, apektado yung food security natin? Kampi pa sa China. Mga pro-China, kampi pa kayo sa China. Magkaroon tayo ng supply ng natural gas para sa kuryente ng bansa. Ngayon, isa pa, yung 40% ng energy requirement ng Luzon galing sa Malampaya. Malampaya gas. Mauubos na yung gas in 2 to 3 years. Dapat ma-develop na natin yung grid bank para replacement, no? Para continuous yung flow ng gas. Ang huli, ang illegal reclamation and construction of artificial lands. Diba? Tas nagre-reklamo kayo, ba't mahal ang kuryente? Yung flow ng gas. Ang huli, ang illegal reclamation and construction of artificial lands sa Spratly Islands. Dahil walang karapatan ng China sa mga islang ito, illegal ang pagtatayo nila ng mga istruktura sa pamamagitan ng reclamation at paggawa ng mga artificial na isla. Pilipinas lang ba may sabi niyan? Sabi ng international law yan. Sanay ba kayong hindi sumusunod sa batas? China pa more. Kinilala ng Court of Arbitration na ang ginawa ng China ay nagdulot ng pagkasira sa mga likas na yaman sa lugar. Malinaw na walang karapatan ng China sa mga teritoryong inaangkin nila sa 9-dash map. Pilipinas ang dapat nakikinabang sa mga likas na yamang pasok sa EEZ nito. Pero hindi ganito ang nangyayari. Because China is a bully. Totoo. China is a bully. It is a rogue state. So ito lang, isang bansa lang hindi nagko-comply, China lang. Biruin nyo. Ilang bansa yun, no? China, Malaysia, Vietnam, Philippines, Brunei, 'di ba? Taiwan. China lang ang hindi nagko-comply. Pero
bakit mag-comply ang China? Sabi ni President Duterte, I will set aside the ruling. Nako. Pwede ba tayong pumunta doon? Papasok tayo sa mga Spratly Island ng barko natin na para ipakita lang natin sa top Pilipino na baski ng ilang balik natin doon, wala talagang mangyari because we are not in the possession of the sea. Dagdag pa ng Pangulo, But we can retake it only by force. Nako. Yun lang kasi nasa isip ni Digong, mga tol eh. Wala siya ibang malapitan, inaaway niya lahat eh. 'Di ba? Wala siyang ibang malapitan, inaaway niya eh. Inaaway niya yung Amerika, inaaway niya yung United Nation, 'di ba? Ang dami niyang inaaway, mga tol eh. Oh, wala tuloy siyang malapitan, no? Anong gagawin niya? Wag na lang natin awayin ng China, hindi natin kaya 'yan. Oh. There is no way that we can get back the tawag nilang Philippine Sea without any bloodshed. So yun ngayon yung gustong patunayan ng administrasyon natin ngayon, mga tol. Hindi tayo pro Marcos mga tol. Suportado lang talaga natin yung action niya dito sa West Philippine Sea. Kung magloloko naman si Marcos, bakit pa nating susuportahan, di ba? Pag after 6 years, mga tol, kung hindi matutuloy yung Chacha, hindi sila magpapatuloy, papalitan ulit ng ibang presidente yan, mga tol eh. Di ba? Ngayon, ang sinusuportahan natin yung aksyon. Hindi yung pangalan, mga kapatid. Yan, tatandaan nyo hindi yung pangalan. Ang presidente, come and go. No? Huwag kayo masyado magiging loyal sa mga pangalan, sa mga apelyido ng mga presidente. Aalis din yan, mga tol. Kung si Duterte dati, gustong-gusto ko si Duterte dahil okay naman siya para sa akin eh. Pero nung nalaman natin yung pinaggagawa niya rito sa West Philippine Sea, masyado siyang pro-China. Hindi daw natin mababawi ang West Philippine Sea nang hindi magkakaroon ng bloodshed, ng kaguluhan o pagkasawi ng marami. So ngayon pinapatunayan ng ating administrasyon na pwede tayong manalo nang hindi tayo dadaan sa gera. Kaya nga kahit bombahin tayo ng water cannon, hindi tayo pumapalagi kasi gusto natin makuha, maibalik sa atin yan. Diba? Kung tayo ay sinisindak ng China sa pamamagitan ng puwersa nila, o disindakin din natin sila sa pamamagitan ng pagpapakitang ang daming puwersang nakasuporta sa atin. Hindi Philippine Force hindi Philippine Force. Yung world, buong mundo nakasuporta sa atin. O baka sakali doon, mga kapatid, umatras ang China. Walang nangyayaring gera. Ganon dapat ang mindset eh. No. Kapag may lupang hinirang ba, nakaganito kaya si Duterte, mga tol? Kapag may lupang hinirang, kumakanta kaya siya ng mamatay ay dahil sa'yo? Diba? Masyadong naging marahas, mga kapatid, yung nangyaring war on drugs ni President Duterte. Marami sa inyo, marami sa atin, ang tila ba'y nagustuhan yun. Dahil nga ang nababalitaan natin dati ay safe na daw sa kalsada, yung mga masasama, sila yung natotodas, mga tol. At ngayon, nagsimula na ulit ng ang war on drugs sa Davao. Ilan na agad ang nasawi, mga tol. Di ba? Like father, like son nga daw, sabing gano'n ng mga ibang nagko-comment eh. Pero hindi yun, mga tol eh. Sino ba nagpapasok nun? Di ba mga Chinese din? Bakit hindi yung mga pinakamatataas yung targetin nila? No, bakit yung mga nasa streets lang? Di ba? Yung mga small time lang. Hindi no sigaw ng mga tao, ba't yung mga small time ang tinatarget ninyo? Kung wala naman makukunan yan, wala rin eh. Diba? Ngayon, eto, problema natin sa West Philippine Sea. Diba? Grabe, no? Ayon sa mga eksperto, may 3 pwedeng gawin para ipaglaban ang ating teritoryo na hindi kailangang mauwi sa gera. Eto na. Ilan sa maaaring gawin ay magkaroon ng strong political will, makipag-ugnayan sa ibang bansa, at mag-submit ng petition sa UNCLOS Tribunal. Eto na, mga kapatid, sa isahin natin to. Ginagawa ba to ng presidente ngayon? Strong political will? Oo. Diba? Sa kabila ng patuloy na paninindak, pananakot ng China, naninindigan si President BBM, naninindigan AFP, naninindigan tayo, mga kapatid, hindi tayo aatras sa China. Sabi nga, we will not yield. Hindi tayo papayag na makuha nila kahit na square inch ng ating teritoryo. Multilateral agreements, yung binabatikos nilang pasyal-pasyal ni BBM, di ba? Kumukuha tayo ng iba't ibang mga kakampi natin. India,
Czech Republic, saan pa ba siya nagpunta? Germany. Diba? Ang dami mga kapatid na nakukuha nating suporta. O eto, petition, di pa tayo napupunta rito. O pwede ulit tayo mag-submit na petition sa UNCLOS Tribunal. O. Hindi natin kailangan makipaggera katulad ng sinasabi ni Digong, tinatakot lang kayo nun. Magsisimula ang lahat sa malinaw na paninindigan ng pamahalaan na sa atin ang West Philippine Sea. Diba? Confusing signals kasi yan eh. Yung sinasabi ni Foreign Affairs Secretary Locsin at yung sinabi dati ni Defense Secretary Lorenzana, never yung words na yun na nanggaling sa lips ni Duterte. Hindi niya sinabing umalis yung mga Chinese vessels. Under the Constitution, the President is the chief architect of foreign policy. Kontrolado niya yung Department of Foreign Affairs. Appointee niya, alter ego niya yung Secretary of Foreign Affairs. So pag ayaw niya, hindi talaga ma-assert ang ruling. Ganyan katindi yan. If the President does not like it, walang mangyari. Dahil malaki ang puwersa ng China kumpara sa Pilipinas, mahalaga ang makipag-ugnayan sa ibang mga bansa. There's this UP Marine Scientist Professor, si Deo Onda. I'm sure narinig nyo na, he's been advocating na ang Philippines mag-convene ng mga claimant countries at mag-declare ng marine protected area. Alam mo, ang ganda nun kasi kung united yung claimant countries at sabihin ito, fishing ground, marine protected area, stronger versus China. Which is ginagawa ngayon ng administrasyon, mga tol. We'll take a second look kung papasok ba sila dyan at gagawa uli ng fishing. At maaari ring maghain muli ng petisyon sa UNCLOS Tribunal. Pag i-insist ng mga Chinese, dalayin ulit natin sila sa UNCLOS Tribunal na itong mga napakadaming mga Chinese fishing vessel na sa West Philippine Sea, inuubos nilang isda. I-quantify natin how many thousands of tons every year kinukuha nila. And then, we will ask China to pay damages. Ang importante dito, that the entire Filipino people will be on the same page. At yun naman ang goal natin, mga tol, kung bakit tayo gumagawa ng reaction, kung bakit tayo gumagawa ng mga ganitong commentary para sa mga makakapanood, yung kayang abutin lang ng channel natin, mga tol. Binibigyan natin ng reaction video yung mga balita, diba? Para hindi lang basta-basta balita ang mapanood ninyo. Yung tipong makakuha kayo ng komento at opinyon ng isang kapwa nyo Pilipino na baka meron din kayong gustong sabihin o pareho tayo ng nararamdaman, pareho tayo ng opinyon at pareho tayo ng damdamin, di ba? Hindi yung tipong nanonood lang tayo ng balita o di ba? Ako nanonood ako ng balita, may nasasabi ko, baka pareho tayo ng nasasabi, pareho tayo, magkakampi tayo, isang bansa tayo, nagkakaisa tayo mga Pilipino, di ba? Isa yan sa napaka-importanteng bagay na meron tayo lahat. Hindi natin kailangan pumunta dun sa karagatan para sumabak sa gera, di ba? Yung bang manindigan ng mga Pilipino magkaisa. Malaking bagay yon, mga tol. So dapat we have only one position. Hindi natin pamimigay ang West Philippine Sea sa China. Atin yan. May ruling na tayo. Hindi pwede pamimigay yan. So nang lumaban ang isang maliit na bansa sa isang versus isang higante at nanalo pa tayo. So yun yung feeling na sana makuha natin na courage, tumayo tayo against China. Pangalawa, nanalo tayo, na-uphold yung rule of law. So ito yung mga I think pangmatagalang thoughts na magstay sa atin. Ako si JP Senyo. Diba? Napakalinaw, mga tol eh. Pero sad to say, mga tol, maraming mga Pilipino, hindi naman ganun karamihan na, hindi naman sila majority eh. Pero merong mga Pilipino ngayon, mga tol, na mas tapat sila sa isang tao, mas tapat sila sa isang apelido kaysa tapat sila sa bansa nila, sa bayan nila. Mas tapat sila kay Digong. Mas tapat sila doon sa mga pro-China yan. Mas tapat sila doon sa boss nila kaysa maging tapat sila sa bansang Pilipinas. Yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.